Ilang araw lamang ang lumipas, tuluyan nang naglaho ang mga nilalang sa lugar niya. Nang mapagtanto ni Tadag na nag-iisa na siya roon, minabuti naman niyang linisan ang dating lugar ng kanyang mga kaibigan. Habang patuloy na tumatakbo ang oras, unti-unti na siyang nasasanay sa panibago niyang buhay. Si Teniente Guimo patuloy pa ring bumibisita sa kanyang lugar sa kabila ng kawalan niya ng presensya ng isang agaras. Naniniwala kasi ang Teniente masyado nang malalim ang kanilang pagiging magkaibigan kung kaya't hindi yun basta-bastang magigiba ng mababaw na dahilan lamang. Ayon dito, sa kabila ng pagkawala ng bertud ni Tadag sa katawan, may nararamdaman pa rin yung mahihinang puwersa ng agaras. Dagdag pa nito na, maaaring kaya nawala sa katawan ni Tadag ang kakayahan ng isang aswang ay dahil sa aura ng kaptan na pumapalibot sa kanya. Isang hapon, habang nagtatanim ng saging itong si Tadag, bahagya naman yung natigilan ng masipat niya ang tinyenteng naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Pagdating nito sa kanyang harapan, ngumiti lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Simula nang nawala ang mga kasama mo rito, palagi ka nang abala sa pagsasaka. Kumusta ka na, Tadag? Ilang araw na din tayong hindi nagkita." Nang marinig ni Tadag ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya habang dahan-dahang tumatayo. Sa pagharap niya kay Teniente Guimo, mahinahong sumagot naman siya rito ng, "Ganyan talaga. Kinakailangan natin maging malakas para sa ating mga sarili. Hindi ako dumedepende sa kahit na sino dahil alam ko, sarili ko lang ang maaasahan ko hanggang dulo." Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Teniente Guimo ang mga rason nito kung bakit naging madalang na ang pagbisita nito sa kanya. Ayon dito, bukod sa mga nilalang na kinakaharap nila sa Dueñas, naging pahirap din sa pangkat niya ang mga mambabarang at mangkukulam na nakikisali. May iilan na silang napatay sa pangkat ng mga ito pero tila bang hindi pa rin yun nadadala. Dagdag pa nito na, habang lumilipas ang araw, mas lalo lang silang naguguluhan sa kung sino ang ituturing nilang kalaban. Nakakaramdam lang sila ng kapanatagan sa kanilang mga sarili sa mga panahong bumibisita sila sa tahanan ni Tadag. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, hindi nito maiwasang magtanong sa kung sino ang mga nilalang na kinakalaban ng pangkat ng kanyang kaibigan. Inilahad din ni Tadag na kung may maitutulong siya, huwag yung mag-alangang magsabi sa kanya. Matapos naman itong marinig ni Teniente, seryoso naman yung napatitig sa kanya habang sumasagot ng, "Meron sana akong nais ipagawa sa iyo, kaibigan. Dalawa sa mga kalaban namin nandito sa inyong lugar. Nasa panig sila ng kaliwa, kung kaya't alam kong madali mo silang maitutumba." Dahil sa sinabi nito, agad namang tinanong ni Tadag ang tungkol sa pagkakakilanlan ng mga tinutukoy nitong nilalang. Nang marinig naman ni Teniente Guimo ang sinabi nito, hindi na yun nag-alangan pang ilahad sa kanya ang tungkol sa mga detalyeng kinakailangan niyang malaman. Ayon dito, dalawang gwardyang nakadestino sa sentro ng bayan ang kasalukuyang nagbibigay puwersa sa kanilang mga kalaban. Hindi nila yun malusob ng derechuhan sa kadahilan ng masyado silang abala sa mga kalaban nila sa Dueñas. Bagaman malayo ang mga nilalang na yon, nasisiguro ni Guimo na may kinalaman nito sa biglaang paglakas ng mga kalaban nilang aswang. Dagdag pa nito na, kapag napaslang ni Tadag ang mga nilalang na yon, mas lalo lang nitong papataasin ang kanilang tsansa na manalo. Nang marinig ni Tadag ang sinabi nito, hindi naman yun nag-alangan na sumang-ayon. Para sa kanya, sapat na ang bagay na inilahad ng kaibigan niya para siya ay maniwala. Wala namang bahid ng pagdududa siyang nararamdaman,
kung kaya't masaya siya doong tumulong. Maliban kasi sa hindi kakayanin ng konsensya ni Tadag na talikuran ng mga ito, hindi niya rin kayang hayaan ng mga taong minsan na ding naging malapit sa kanya. Magkaiba man sila ng aral, hindi yun sapat para magkaroon sila ng pagitan sa bawat isa. Matapos nilang mapagkasunduan ng tungkol sa bagay na yon, agad namang umalis ang pangkat ni Teniente Gimo. Hindi nito alintana ang layo ng duenyas sa lugar ni Tadag sa kadahilan ng minuto lang ang kanilang binubuo para makabalik. Alam niyo ba, ang isang kumpas ng pakpak ng aswang ay halos milya-milya na ang layo na nagagawa nito. Yun ang dahilan kung bakit nakakaya nilang mambiktima sa ibang lugar sa kabila ng limitadong oras na meron sila. Maliban sa lakas ng kanilang mga pakpak, may kakayahan din silang gawin itong pangkubli upang hindi sila madaling masilayan tuwing gabi na lumilipad sa kalangitan. Lumipas pa ang ilang minuto. Sa pag-alis ng mga ito, minabuti ni Tadag na tapusin na muna ang kanyang trabaho. Nagpasya din siyang gawin ang napagkasunduan nila sa pagsapit ng gabi para naman kahit papaano masiguro na niyang matutulungan niya ang mga ito. Sa paglubog ng araw, agad namang isinaayos ni Tadag ang kanyang sarili. Umihip siya ng 3 salita sa kanyang katawan bilang magsisilbing bakod at poder niya sa panganib. Naglagay din siya ng pamayong sa kanyang kanang bisig at pondo sa kaliwa. Kung hindi ninyo na itatanong, napaka-importante sa mga albularyo at antingero ang magpondo at maglagay ng pamayong. Ginagawa nila ito upang masigurong hindi sila babalikan ng mga malalakas na usal sa kanilang mga katawan. Ang pondo naman, kadalasang ginagamit nila sa kumbate nang sa gayoy hindi na nila paulit-ulit bigkasin ang mga buhay na kataga. Sa pag-alis ni Tadag sa kanyang tahanan, agad naman niyang binagtas ang daan patungo sa bayan. Iniwasan niyang magdala ng gasera sa kadahilan ng may posibilidad na magambala niya ang mga nilalang na tahimik na namumuhay sa paligid. Maya-maya pa, pagdating niya sa gitnang parte ng talahiban, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya sa kanyang isipan ang tinig ng kaptan. Sigurado ka ba sa ginagawa mong ito? Mga aswang ang tinutulungan mo. Hayaan mo silang maglaban sapagkat hindi saklaw ng aking kapangyarihan ang tumulong sa mga katulad nilang mabababang uri. Masyado kang malambot, tao. Yan ang kahinaan mo. Dahil sa sinabi nito, tanging pagngiti lang naman ang nagawa ni Tadag habang nananatiling tahimik. Pagramdam niyang meron na siyang lakas ng loob na sumagot, agad naman siya doong nagwika ng, "Marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa aming mga tao. Alam mo kasi, Kaptan, ang mga tao merong pag-uugaling kahit kayo, hindi niyo mauunawaan. Mas pinipili naming pahalagaan ng pagkakaibigan kaysa sa aming mga kinabibilangang lahi. Hindi kami basta-bastang tumatalikod sa mga napag-usapan, lalo pat kung mahalaga para sa amin ang aming mga napagkasunduan. Hayaan mo, sa pagtagal ng panahon, mauunawaan mo rin ang pag-uugali namin." Matapos niyang makapag-wika, agad naman niyang naramdaman ang dahan-dahang paglaho ng kaptan sa kanyang katawan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti na niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad sa kabila ng mga kakaibang bagay na kanyang naririnig. Lumipas pa ang ilang minuto, narating na nga niya ang baryo. Napakatahimik, wala nang tao sa daan. May mga nagiinuman man pero mangilan-ngilan na lang. Hindi naman yun pinansin ni Tadag lalo pat wala naman siya doong pakay. Habang patuloy siyang naglalakad, merong iilan sa mga lasenggo ang nagyaya sa kanyang uminom. Pinili naman niyang huwag pansinin ang mga ito, lalo pat meron siyang hinahabol na oras. Dahil sa pagtangginoo ni Tadag, wala namang nagawa ang mga nag-iinuman
kundi hayaan siya. Nang makalayo na siya sa lugar, doon bumungad sa kanya ang isang paaralan na merong maliit na gasera sa entradang daan nito. Pagsilay niya sa maliit na kubong kinaroroonan ng gaserang yon, doon bumungad sa kanya ang dalawang gwardyang nakaupo habang seryosong nagmamasid. Bagaman alam niyang yun na ang mga nilalang na tinutukoy ni Teniente Guimont, minabuti niyang magsawalang kibo nang sa gayoy hindi siya nito basta-bastang mapagdudahan. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman siyang tinanong ng isang gwardya kung ano ba ang kanyang kailangan. Hindi naman niya yun sinagot, gawa ng sa isip-isip niya, hindi na niya kinakailangan pang makipag-usap sa mga ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapagtanto ng gwardya na wala siyang balak magsalita, bigla naman yung sumipol sa hangin at kasabay nito ang paglitaw ng isang nilalang sa loob ng paaralan. Paglalarawan ni Tadag sa nilalang na yon para itong ibon na walang balahibo. Ang pakpak nito, nagsisilbi nitong mga paa para makapaglakad ng maayos. Di hamak na mas mataas din ito sa isang ordinaryong kalabaw na siya namang ikinagulat niya ng husto. Dagdag pa niya na, ang balat ng nilalang na yon ay may hahalin tulad mo sa balat ng puno. May matatalas ding pangilang tuka nito at meron yung mapuputing mata na animoy hindi yon nakakakita. Pagsilay doon ni Tadag, seryoso naman niyang tinitigan ng dalawang gwardya habang nagtatanong sa mga ito ng, "Sinusubukan niyo ba ako? Dadaan lang ako. Ba't ganyan ang pag-uugali ninyo?" Matapos niyang makapag-uwi ka, walang pag-aalangan naman niya yung pinaramdaman ng presensya ng kaptan. Sa isang iglap, biglang tumakbo ang nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanya patungo sa loob ng paaralan. Sa pagkawala nito, hindi na yun nagpakita na parabang ang presensya ng kaptan ay ang demonyong nagbibigay takot sa halang nitong kaluluwa. Dahil sa pangyayaring yon, ramdam ni Tadag ang animoy kawala ng lakas ng dalawang gwardya na gumalaw. Ni pagbuka ng kanilang mga bibig, hindi nila nagawa dahil sa labis na pagkagulat. Makalipas pa ang ilang minuto, nang malapitan na niya ang mga ito, dahan-dahan naman niyang binunot ang kanyang punyal habang nananatiling nakikiramdam. Pag-abot niya nito sa dalawang nilalang, inutusan niya yung magpatayan sa kanyang harapan. Walang imik, purong patayan lang. Nang marinig naman yon ng dalawa, agad naman itong sinungkaba ng bawat isa. Nagbuno sila hanggang sa madapo sila sa loob ng paaralan. Sinundan naman yun ni Tadag nang sa gayoy masiguro niyang mapaslang ang dalawang gwardya. Lumipas lamang ang ilang minuto, duguan na ang dalawa. Yung isa wala ng daliri, habang yung isa naman wala ng kanang mata. Kitang-kita din ni Tadag ang pagpupursige ng mga ito na sundin ng kanyang utos. Maya-maya pa, sa muling pagbuno ng dalawa, doon na mas lalo pang tumindi ang pangyayari. Habang tumatagal ang kanilang paglalaban, unti-unti namang nakakasilay si Tadag ng mga kakaibang insekto sa kanilang mga katawan. Agad din naman yung naaagnas sa oras na nakalabas na ito sa balat ng mga gwardya. Pagtarak ng nilalang sa dibdib ng kanyang kaibigan, agad naman siya nitong hinawakan sa noo at mabilisan ding tinarakan ng punyal sa tiyan. Matapos ang pangyayaring yon, bigla namang bumagsak ang dalawa habang nag-aagaw buhay. Hindi naglaon, namatay ang gwardyang may tarak na punyal sa dibdib dahil sa dami ng dugong nawala sa katawan nito. Upang walang makasaksi sa mga nangyari, iniwan niya ang bangkay ng dalawa sa pinakadulong parte ng paaralan. Inaasahan na ni Tadag na hindi na yun aabutan ng araw dahil sa dami ng mga balbal na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan.
Nang mapagtanto niyang tapos na ang kanyang gawain, agad naman siyang bumalik sa kanyang tahanan para magpahinga. Hindi naging mahirap para kay Tadag na kalimutan ang pangyayaring yon, lalo pat ordinaryong karanasan na yon ng kanyang buhay. Sa paglipas pa ng mga araw, muli siyang naging abala sa pagsasaka. Wala man katulong, masaya naman siya kahit papaano gawa ng nararamdaman niyang umuusad siya. Sa pagpatak ng araw ng Biyernes, habang nagpapahinga siya sa gilid ng kanyang kubo, dumating na naman ang pangkat ni Teniente Gimo. Pagsilay niya sa mga ito, nasipat niyang meron yung daladalang bayong na animoy may inihanda yung sorpresa para sa kanya. Magandang hapon, Tadag. Salamat ah. Maraming salamat at hindi ka nagdalawang isip na tumulong sa amin. Tapos na ang sigalot sa Dueñas. Kami na ulit ang naghahari roon. Makakaasa ka, hindi namin gagamitin ang aming kakayahan para sa pansariling interes lamang. Halang man ang aming mga kaluluwa pero kahit papaano nag-iisip pa rin kami ng tama. Nga pala, eto, kunin mo. Mumunting regalo namin para sa'yo. Bungad na wika ni Gimo paglapit nito sa kanya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, agad naman niyang iniabot ang bayong nitong ibinigay sa kanya. Pagsilay niya sa loob, bumungad sa kanya ang isang rosaryo na gawa sa kahoy ng nara. Ayon kay Gimo, nakuha nila ang rosaryong yon sa isa sa kanilang mga kalaban na tumalikod sa Panginoon. Naniniwala silang espesyal ito, lalo pat nakalagay yon sa isang baul na nakatago sa higaan ng napaslang nilang mangkukulam. Paghawak ni Tadag sa bagay na yon, agad naman niyang naramdaman ang isang presensya na mahimbing na natutulog sa loob nito. Bago pa man magbago ang isip ni Gimo, agad naman niya yung isinuot habang taos-puso ditong nagpapasalamat. Sa pagsapit ng gabi, patuloy pa rin silang nag-uusap. Di hamak na mas matagal na ang pananatili ni Teniente Gimo sa kanyang tahanan sa kadahilan ng wala na itong gaanong iniisip sa kanilang lugar. Lahat din ng karanasan nito ay ibinahagi sa kanya nang sa gayoy kahit papaano alam pa rin ni Tadag ang nangyayari sa Dueñas. Matapos siyang mailahad ni Teniente Gimo, nagpasya yung manatili sa kanilang lupain sa loob ng ilang araw. Yon ang naging rason kung bakit naging madalang na lamang makita itong si Teniente Gimo noong mga panahong may napaslang silang isang pamilya sa kanilang lugar. Habang naninilbihan si Teniente Gimo kay Tadag, sila na ang sumalo ng iilan sa mabibigat nitong gawain. Kasama na roon ang pagtatabas ng mga talahib at pagbubungkal ng lupain para pagtaniman ng palay. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Tadag sa mga ito, lalo pat malaking tulong yun sa kanya kahit papaano. Nang mag-umpisa na silang magtanim ng palay, may mangilan-ngilan na ding magsasaka sa baryo ang piniling magtrabaho sa ilalim ng kanyang pamamahala. Hindi naglaon, dumami ng dumami ang mga ito hanggang sa tuluyan ng magkaroon si Tadag ng sarili niyang lupain at mga tauhan. Lumipas ang ilang buwan, naibalik na niya sa kanilang lugar ang naglahong pagmamay-ari ng dati niyang pinagsisilbihan. Itinayo din niya ang bahay nito sa dati nitong lugar nang sa gayoy meron siya doong alaala kahit papaano. Pinili niya ding doon na manirahan sa kadahilan ng mula sa lugar na yon, tanaw ang napakalawak nilang lupa. Sa pagsapit ng panahon ng kapasan, marami na ang bumibisitang magsasaka sa kanyang tahanan para humingi ng pahintulot na magsaka. Hindi naman madamot itong si Tadag. Lahat ng lumalapit binibigyan niya ng pagkakataon. Madalas pa nga niya yung dagdagan ng sahod, gawa ng naniniwala siya, di hamak na mas mabigat ang trabahong ginagampanan ng kanyang mga tauhan. Isang araw,
Habang naggagapas ng palay ang kanyang mga magsasaka, nagpasya siyang pagmasda ng mga ito. Pinili niyang sumakay sa kabayo para naman kahit papaano mabilis niyang marating ang pinakadulo ng palayan. Nais niya rin noong tingnan ng mga munggo at kakao nilang nakatanim at kung pwede na ba yung anihin kinabukasan. Habang binabagtas niya ang daan, maayos naman ang lahat. Yung mga magsasakang nakakasalubong niya, masayang bumabati sa kanya ng magandang umaga. Subalit, pagdating ni Tadag sa taniman niya ng mga kakao, bigla naman siyang natigilan nang makasilay siya doon ng 3 lalaki na pasimpleng nangunguha ng mga bunga. Nakatalokbong ang mga nilalang na yon ng telang kulay itim, kung kaya't naging kaduda-duda naman ito para sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Tadag ang ginagawa ng 3, dahan-dahan naman siyang bumababa sa kanyang kabayo habang nananatiling tahimik. Maya-maya pa, pagsigaw niya, bigla namang kumaripas ng takbo ang 3 na siya namang ikinagalit niya pa ng husto. Inaasahan niya kasing hihingi yun ng paumanhin sa kanya kung kaya't naging panatag siya. Bago pa man makalayo ng husto ang mga kalalakihang yon, agad namang umihip ng tigalpo itong si Tadag sa hangin. Pagrinig niyang may sumigaw sa gitnang bahagi ng taniman, dali-dali naman niya yung pinuntahan. Sa pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang 3 lalaking pilit gumagapang papalayo. Inabisuhan niya yung kumalma pero tila bang matitigas ang mga ulo nito. Nang mapuno na si Tadag sa 3, buong lakas naman niya yung kinaladkad pabalik sa kinaroroonan ng kanyang kabayo. Tinali niya yun sa kanyang sinasakyan nang sa gayoy madadala niya yun pabalik sa kanyang tahanan. Habang hila-hila niya ang 3 lalaki, panay naman ang kanyang pagrinig ng mga pag-uusap nito. Hindi niya maintindihan ang ginagamit nitong dialekto pero malakas ang kutob niya na nagbabalak yung tumakas. Nang hindi na maatim ni Tadag ang mga bagay na kanyang naririnig, seryoso naman niya yung tinitigan habang seryosong nagwiwikas sa mga ito ng, "Huwag niyo nang pahirapan ang mga sarili niyo. Kapag pinilit niyo pang tumakas, mas lalo lang kayong masasaktan. Imbis na kagalitan niyo ako, piliin niyong intindihin ang sitwasyong kinakaharap niyo. Hindi biro ang pagnanakaw mga bata. Mabigat na kasalanan yan." Nang marinig naman yon ng 3, nanlilisik lang naman ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang patuloy na sumusunod sa kanya. Maya-maya pa, nang magkaroon ng lakas ng loob ang isa sa mga itong magsalita, agad naman yung sumagot sa kanya ng, "Hindi kami natatakot sa'yo, kahit sino ka pa. Malalaman at malalaman to ng aming supremo. Tingnan natin kung kaya mong kaharapin ang aming kulto." Dahil sa sinabi nito, agad namang hinugot ni Tadag ang kanyang sinturon at walang habas yung pinagpapapalo. Sinapak niya rin ang pagmumukha nito sa kadahilanang hindi niya matanggap na sa murang edad ng mga batang yon nakasali na sila sa ganoong grupo. Bagaman nais niya yung tulungan, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa sapagkat nakaugat na ang ideolohiya ng kulto sa utak ng mga ito. Ang tanging naisip na lamang niyang paraan para matulungan ng mga batang yon ay puksain ang pinagmumula ng kanilang maling paniniwala. Alam niyang malalagay na naman siya nito sa alanganing sitwasyon pero wala siyang magagawa sapagkat yon ang sa tingin niyang tama. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, agad naman niyang tinipon ang mga magsasakang nagpapahinga. Tinanong niya ang mga ito kung may nakakakilala sa 3 bata pero walang nagsalita. Nang mapagtanto ni Tadag na hindi na yun naninirahan sa kanilang lugar, nagpasya siyang ikulong muna yun pansamantala sa loob ng kanyang tahanan. Inabisuhan niya rin ang kanyang mga trabahador na huwag munang ikalat ang tungkol sa kaganapang yon hanggat hindi niya ito nare-resolba. Malakas ang kutob ni Tadag na ang 3 batang kanyang nahuli ay maaaring naghahanap ng mutya sa mga kahoy ng kakao.
Anuman ang plano nito sa mutyang kanilang makikita, wala siyang kaide-ideya.